Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang mga tagapakinig, ah, isa sa mga gusto kong talakayin sa mga oras na ito ay yung gaano ba kahalaga ang kaayusan ng puso? Gaano ba kahalaga ang kaayusan ng isang puso bago siya gagawa ng isang gawa o bago siya magsasalita ng salita? Kung gaano ba ito kahalaga sa reliyong Islam? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga kahalagahan nito ay pag dumating tayo sa araw ng paghuhukom, ang huhusgahan ng dakilang tagapaglikha, ang huhusgahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kung saan sila ay maliligtas, ay sila yung mga taong sumunod sa Kanya. Nasa tamang relihiyon, nasa tamang aqida, nasa tamang pananampalataya, nasa tamang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sa mga tao na kung saan sumusunod, sumusuko at nagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam sa kanila. Sila yung mga taong ikhlas ang kanilang mga gawain. Sila yung mga tao na kung saan ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga sinasabi ay taos puso. Ito ay mula sa kanilang mga puso. Dalisay ang kanilang mga puso mula sa kanilang mga ginagawa. Ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga tao, mga kapatid, ay magkakaiba yan ng percentage sa kanilang pagka-ikhlas. May mga tao ng kanyang pagka-taos-puso sa kanyang mga gawain ay 100%, meron naman yung 90%, meron naman yung 50%, meron yung mga ganyan. Subalit ang pinakamainam yung 100% kang taos-puso sa iyong mga ginagawa at taos-puso kang nagsasabi sa mga kung ano man ang sinasabi mo. Mga kapatid, sila yung mga tao na kung saan ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa araw ng paghukom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay may mga tao na kung saan uh, tatanungin nila si Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit nga ba dumating sila sa araw ng paghukom at ang nakita lang nila sa mga gawain nila, sa mga ibinigay nilang mga kawanggawa ay napakaliit na reward, napakaliit na biyaya na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At ganun din sa pangalawang tao na kung saan tatanungin niya si Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit napakalaki ang biyaya o reward na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na iyon. At ang naging sitwasyon pala kung bakit ang taong yon unang nagtanong na kung saan bakit maliit ang kanyang biyaya. Samantala ang kanyang binigay na sadaqah, binigay ng kawanggawa sa nung siya ay nasa mundo pa ay napakalaki. Subalit napakalit. Kaya nga siya nagtataka. Sapagkat nung siya ay nasa mundo pa ay nagbibigay siya ng malaking kawanggawa. Subalit noong sa araw ng paghukom ay maliit ang kanyang nakita. Alam niyo kung bakit, saan nagkaiba, mga kapatid? Sa kanyang pagkataos-puso, ang kataimtiman sa kanyang puso. So dahil siya ay nagbigay ng kawanggawa na ang kawanggawa na ito ay maaring hindi ikhlas, hindi mula sa kanyang puso, hindi taos-puso na ito ay kanyang ibibigay. Maaring napilitan lang ibigay, maaring pagpapakitang tao lamang. Kaya napakaliit ang nakita niya sa araw ng paghukom. So ganun din sa isang sa pangalawang tao na yon na kung saan
Nagtatanong siya kay Allah, bakit nagtataka ang taong ito kung bakit napakalaki ang biyaya o reward na ibinigay sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samantala, nung siya ay nasa mundo, ay napakaliit ang kanyang binibigay na sadaka o kawanggawa. Alam niyo kung bakit? Dahil sa 100% siya ay ikhlas. 100% siya ay taos puso sa pagbigay ng kawanggawa na yun. Kapag sinabi natin 100% na taos puso kang ibinibigay yung kawanggawa na yun, ay hindi ka na naghahanap ng reward, ng biyaya sa mga tao. Sabihin nila, oh, Masya Allah, ang taong ito ay napakabait. Yung pagpapakitang tao ba? Hindi mo hinahangad yun. Tayo ay nagbibigay ng kawanggawa na hindi tayo naghahangad ng biyaya, papuri mula sa mga taong ito. Bagkus para lamang ito kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dahil lang mga kapatid sa ikhlas, pagiging isang taos-puso ng isang tao ay ang kanyang magiging reward sa araw ng paghukom ay napakalaki kung ito ay taos-puso, at kung hindi naman taos-puso ay maaring napakaliit o wala pa ang makukuha niya sa araw ng paghuhukom. Kaya ganyan po kahalaga ang pagiging isang taos-puso, pagiging isang ikhlas ng isang Muslim. Ano ba ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran? Inna Allah la yanduru ila suwarikum. Katotohanan na si Allah ay hindi na tinitignan ang mga mukha niyo. Kung ano ka man, ikaw man ay maputi, ikaw man ay maitim, ikaw man ay matangkad, ikaw man ay maliit, ikaw man ay pogi, ikaw man ay hindi pogi. Bagkus, walakin yanduru ma fi sudurikum. Subalit ang tinitignan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kung ano ang nasa kaibuturan, kung ano ang nasa loob o kaloob-looban ng inyong mga puso. Kinakailangan mo po mga kapatid, tayo ay maging ikhlas. Tayo ay maging taos-puso sa ating mga ginagawa, lalo na sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsasala ng 5 beses sa isang araw, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagpunta sa Makkah o ang pag-hajj, paglalakbay, at iba pang mga ibada, mga pagsamba na nararapat sa isang Muslim na kanya itong dapat ay maging ikhlas. Patungkol naman po mga kapatid sa pag-ibada o sa mga pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay masyurut po. Ito po ay kondisyon sa isang Muslim na maging ikhlas. Ibig sabihin, hindi kailanman katanggap-tanggap, hindi kailanman tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang yung mga pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi ka ikhlas. Pangalawa ay ang pagiging isang mutaba. Kailangan na ito ay alinsunod sa ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa ibada, sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay dalawang bagay na kung saan nararapat sa isang Muslim na kanya itong gawin, sapagkat kung hindi na ito gagawin, kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang kanyang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ay yung pagiging isang ikhlas. Pangalawa ay alinsunod sa alituntunin na ginawa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, patungkol naman dun sa mga gawain natin na hindi ibada, hindi mga pagsamba o mga iba pa ba diyan, ay kinakailangan po ang maging ikhlas tayo dito, nang sa ganon ay malaki din ang magiging rewards natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um, ala wa inna fil jasadi mudghatun, ala wa inna fil jasadi mudghatun, katotohanan, sabi ng propeta Muhammad sallam, katotohanan na sa loob ng katawan ay may kapirasong bagay, idha saluhat salahal jasadu kullu, at kapag ito ay naayos ay maayos ang buong katawan. Wa idha fasadat, at kapag naman ito ay napinsala, fasadat jasadu kullu, ala wahiya al-qalb, at ito ay masisira o mapipinsala ang buong katawan. Ala wahiya al-qalb, at ito ay ang puso ng isang tao. Yun yung tinutukoy ng mahal na propeta sallam, na maliit na kapirasong bagay na nasa loob ng katawan
na kapag ito ay naayos ay maayos ang buong katawan at kapag naman ito ay napinsala o nasira ay masisira ang buong katawan. Ito ay ang puso. Pagiging isang ikhlas, pagiging isang taus-puso sa lahat ng bagay na ating ginagawa sa ating buhay. Ito man ay pagsamba, ito man ay hindi pagsamba, ay narapat sa ating maging ikhlas, narapat sa atin na maging taos-puso sa ating mga ginagawa. Alam niyo mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isa sa mga pinsala na kapag ikaw ay hindi ikhlas, hindi taos-puso sa iyong ginagawa, maaaring nagbigay ka ng kawanggawa at yung pinagbigayan mo ng kawanggawa ay hindi mo man lang nakita na siya ay nagpasalamat sa iyo. Hindi mo man lang nakita na siya ay ah, masaya sa iyong pagbibigay ng kawanggawa sa kanya. Dahil hindi ka ikhlas, ay sumasama yung loob mo. O bakit si fulan na binigyan ko ng ganito ay hindi man lang marunong o tumingin sa utang na loob na ibinigay ko sa kanya. Kasi nga kapatid, hindi ka ikhlas eh. Kapag ikaw ay ikhlas, kapag ikaw ay taos-puso, hindi mo nahahangarin kung ano, kung magbibigay pa ba yung taong yon ng biyaya sa o papuri sa iyo. Di ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa pinakamalapit nitong kahulugan na ah, ikaw ay nagbibigay ng kawanggawa na ah, di ka naghahangad ng syukura, ng pasasalamat sa kanila o rewards from them. Hindi ka na naghahangad doon. Kabaliktaran naman doon sa mga ikhlas ang kanilang mga gawain. Laging masaya ang kanilang puso. Laging masaya ang kanilang buhay sapagkat ibinigay nila ang kanilang yung mga bagay na yon, charity na yon, yung kawanggawa na yon na kung saan hindi na sila naghahangad ng iba pang rewards. At wala na sila, mas masaya sila kasi sige bahala na kung ano yung sabihin niyo, okay lang. Pasalamat man kayo o hindi man kayo magpasalamat, ito ay okay lang sapagkat ito ay para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at katotohanan nito ay sa araw ng paghuhukom anin, sa araw ng paghuhukom tatanggapin yung reward na yun. At kung may nagpuri naman sa iyo o may nagpasalamat mo, alhamdulillah, sila ay nagpasalamat. Sapagkat sino rin din naman ang hindi nagpapasalamat ay hindi nagpapasalamat kay Allah. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Hindi nagpapasalamat ang isang tao sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hangga't sa hindi siya nagpapasalamat sa tao na yun na nagbigay sa kanya ng biyaya na yun. Ganun po kadelikado ang pagiging isang pabaya sa pagiging isang taos-puso sa iyong ginagawa kahit ano, kasi ito ay mahuhulog sa pagkapeligro ng iyong pananampalataya lalo na sa araw ng paghukom. At kapag ikaw naman ay naging ikhlas, mga kapatid, kahit na ikaw ay mahirap, kahit na napakaliit ang gawain na ito, kung ito ay ikhlas, ay ito ay napakalaki kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maging ikhlas tayo, maging taos-puso tayo sa ating mga ginagawa. At dalangin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay biyayaan niya ng pagka-ikhlas sa ating mga gawain, sa ating mga makatotohanan ng ating mga sinasabi. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول. Ya Allah, rizkihan mo kami, biyayaan mo kami ng isang mga gawain na kung saan gawain na kami ay ikhlas doon, kami ay taos-puso doon. At ya Allah, biyayaan mo kami ng salita na sidq, sidq fil qawl, makatotohanan na salita na aming mga sinasabi. Alhamdulillah, hanggang dito lang ang aking may papayo sa inyo. Muli, lagi po natin ayusin, titignan, i-check ang ating mga puso kung baka naman kasi ang ginagawa na ito ay para sa kay ganito, ganyan. Ito ay para lamang po kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paumanhin po kung may nasabi man akong hindi maganda at kung may nasabi man akong maganda ay ito ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at kung may hindi maganda ito ay malamang ay galing kay Shaitan at mula sa aking pagiging isang tao lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.